Hi. Gusto mo ng music? Ngayon mga repa ay share ko sa inyo ang aking mga nakakairita moments. Ito yung mga panahon na sinusubukan talaga ako ng tadhana kung gaano kahaba ang aking pasensya. At pihadong ang iba dito sa ikikwento ko sa inyo ngayon ay danas nyo na din. Kaya stay put ka lang dyan mga friend kasi magrarant lang ako sa inyo ng saglit. Naranasan nyo na din ba yung naliligo kayo? Tapos nung magbibihis na kayo at kukunin nyo na inyong damit, ay nalaglag naman to sa may lapag na puro tubig? O kaya naman naliligo ka, sabay mapayapa ka nagkukuskus ng sabon. Sabay bigla itong dumula sa kamay mo, sabay nag-shoot sa inidoro. Ayos lang sana kung dun mismo sa gitna pumatak yung sabon at makukuha mo yun ng mabilisan. Pero ang nangyari, ay pumasok pa to sa kaloob-looban ng bowl. Ay talaga namang mapapaisip ka na lang kung bubuhusan o ipa-flush mo na lang yung sabon at tanggapin mo na lang yung palo ng iyong nanay kasi yun yung sabon na ginagamit niya. O kaya naman ipasok mo yung kamay mo sa kaloob-looban ng inidoro. At dahil ayoko mapalo ng mga panahon na yun, ay pinasok ko na lang yung kamay ko at kinuha yung sabon. Danas nyo na rin ba yung nagmomotor ka tapos nakasuot ka ng helmet, sabay maya-maya ay bigla mangangato yung ulo mo? Ay talaga namang iritang-irita ako sa tuwing nangyayari to sa akin. Yung tipo nagmamadali ako makarating sa akin pupuntahan, sabay maya-maya ay bigla mangangat itong ulo ko. Ay talaga namang mapapatigil muna ako saglit sa ledge para lang makakamot. Naiirita din ba kayo sa tuwing naglalakad ka tapos maya-maya ay biglang may mapasok na maliit na bato sa sapatos mo? Iritang-irita kasi ako sa tuwing nangyayari to sa akin kasi para matagtag ko to ay kailangan ko pang hubadin yung aking sapatos sabay itataktak ko pa to para lang lumabas yung maliit na bato. Ako lang ba ang naiirita sa tuwing may kinakain na malambot sabay may makakagat na matigas? Isa na dyan ay yung sa tuwing nakakain ako ng kanin. Yung tipong tamang uya lang ako tapos maya-maya ay may makakagat ako na bato. Ikaw na naman! O kaya naman sa tuwing nakakain ako ng scrambled egg tapos may mangunguya ako na shell. Pero speaking of itlog, ako lang ba yung naiirita sa tuwing nagluluto ng sunny side egg sabay bigla masisira yung pula ng itlog? Ay sa tuwing nagbabrown out mga repa, pihado naiirita din kayo pag nangyayari to. Lalong-lalo na sa ating nasa computer ang trabaho. Minsan kasi nakokorrupt yung file pag biglang namatay yung PC mo sabay hindi mo na save ng ayos yung ginagawa mo. Ay talaga namang ulit pag nagkataon. Meron pa nga akong pinaka nakakainis na karanasan sa brownout. Dati kasi, nung nagsisimula pa lang ako dito sa ating animation channel, merong time na nagpapatay sindi yung kuryente dito sa Mindoro. No mga panahon pa naman na yun, patapos na ako sa aking inaanimasyon. Kaya kada brownout, sabay magkakakuryente, ang gagawin ko ay bubuksan ko agad ang PC ko para idiretso at tapusin na agad yung inaanimasyon ko. As in, ilang minuto na lang tapos na ako. Pero ang nangyari naman noong mga panahon na yon ay kada minuto ay namamatay yung kuryente sabay biglang magbubukas. At saka gusto ko matapos na agad at makapag-upload na ng animasyon ay kada nagkakaroon ng kuryente ay binubuksan ko agad yung aking PC para ituloy yung pagdodrawing. Tapos nung sa papitong beses ko nabubuksan yung aking PC, ay ang nangyari dito ay natuluyan na at hindi ko na mabuksan. Ay walang due talaga ng mga panahon na yon kasi yung ilang minuto ko na lang na-animate nun ay tumagal pa ng 2 linggo kasi nasira yung PC ko. Talagang iritang-irita ako sa kuryente namin nung mga panahon na yon. Ang isa pang asa kinakairitahan ko, tuwing nagbabrown out, ay sa tuwing sinasakto nilang patayin yung kuryente, tuwing tanghali, ay talaga naman kung kailan pa kailangan yung electric fan, ay doon pa magbabrown out. Ang isa pa sa kinakairita ko, ay sa tuwing naglalaro kami ng rank game, sabay biglang magbabrown out. One time nga, 1 linggo ako naban sa Valorant kasi 3 beses ako nag-AFK dahil sa brown out. Ang isa pa nakakairita, sa tuwing nagbabrown out, ay yung sa tuwing natutulog ka na sa gabi, tapos sobrang daming lamok. Yung tipong di ka makatulog kasi may bulong ng bulong sa tenga mo. Eto naman sunod na kinakainisan ko ay yung sa tuwing nagdadrive ako. Isa na dyan ay yung sa tuwing may bigla-biglang naliko na hindi nagamit ang signal light. Yung tipong ang init na nga ng panahon tapos meron pang ganun driver ay talaga naman nadodoble ang init na nararamdaman ko sa katawan. Isa na nga dyan ay yung mga pampasaherong sasakyan. Hindi ko naman nilalahat ha, pero yung iba talaga ay pag may nakita lang na pasahero na pumapara ay bigla na lang talaga naliko sabay biglang titigil. Alam ko naman na paunahan talaga sa pasahero para makadami ng kita. Pero alalahanin din naman natin minsan yung kapakanan ng iba nagmamaneho na mapayapa lang nagdadrive.
Ang isa pang kinakainisan ko ay sa tuwing nagdadrive ako tuwing gabi. Tapos ang kasalubong ko sa sakyan ay nakahay yung ilaw. Ay talaga naman liwanag na lang nakikita ko at hindi ko na maaninag yung kalsada. Kaya ang ginagawa ko pag ganun ay ina-up down ko yung headlight ko para masenyasan ko sila na ibaba yung kanilang headlight. Yung iba ay binababa naman nila. Kaya thank you sa inyo. Appreciate ko ang inyong kabutihan loob. Pero meron talaga mga rider na walang pakialam sa'yo kahit maaksidente ka. Kasi kahit anong senyas ang gawin ko ay hindi nila binababa yung kanilang ilaw. Sabay kotse pa kasalubong mo na ayaw magbaba ng ilaw. Ay talaga naman parang plenashbang sa sobrang liwanag. Ako lang ba naiirita sa tuwing hindi natutuloy ang bahing? Yung tipong sobrang tagal na nakagasumot sa mukha mo para lang makabahing tapos bigla na lang mawawala. Ayos lang sana kung maaraw kasi basic lang yan sa akin kasi titingin lang ako sa langit at mababahing na ako. Pero pag gabi ay minsan ay hindi kaya kahit nakatitig na ako sa ilaw. Pero ang mas nakakairita pag mabahing ka ay yung gagambalain ka ng tropa mo pag nakita ka niyang babahing ka na. Siguraduhin mo lang mulat yung mata mo mamaya pag natulog ka. Naiirita din ba kayo so tuwing may gagawin ka tapos bigla mo nalang malilimutan kung anong gagawin mo? Napapadalas na kasi nangyayari sa akin to. One time nga lumabas ako sa kwarto ko sabay pumunta ako sa aming baba. Tapos nung naando na ako ay bigla ako naman nakalimutan kung anong gagawin ko. Kaya ang tagal ko nakatayo doon at inaalala ko kung bakit ako bumaba. Kaya umakyat na lang ulit ako sa kwarto ko kasi hindi ko maalala kung anong gagawin. Wait. Kailangan ko nga pala ng walis. Ako lang bang naiirita sa tuwing sinisipon? Dati nga, sa sobrang ayaw ko magkaroon neto, ay umiinom na agad ako ng gamot pag nararamdaman ko magkakasipon na ako. Pero tinigil ko na rin to kasi wa-effect din kasi kinabukasan ay magkakasakit pa rin ako. Ay talaga namang magigising na lang ako dahil sobrang sakit na lalamunan ko. Yung tipong paglunok ko ay para ba may nakabarang bubog sa lalamunan ko. Sabay buong maghapon ko padadaingin yung sakit na yon. Tapos kinabukasan ay mawawala na yung sakit na lalamunan ko. Pero meron naman sipon na natulo sa ilong ko. Ay talaga namang iritang-irita ako kasi kinakabag na ako kasi kada segundo ay sumingot na ako ng suminghot. One time nga nun ay may exam kami tapos sobrang tahimik ng paligid. Tapos ako namang itong sipunin ay suminghot na lang ng suminghot. Ay talaga naman nakakahiya ng mga oras na yun kasi yung pagsinghot ko lang sa sipon ang naririnig sa buong room. Hindi rin naman ako makakasinga ng mga oras na yun kasi mas malakas ang tunog nun. Bago matapos ang video na to, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga repa na nag-follow sa ating FB at TikTok page. Happy 100k followers sa ating FB page at happy 60k followers sa ating TikTok page. Maraming salamat sa inyong suporta mga repa kasi sa simpleng pag-click nyo lang ng follow button ay sobrang laking tulong na para sa akin. Kaya ang isusukli ko dyan ay lalo kong sisipagan sa paggagawa ng content para sa inyo mga friend. Pero lagi nyo tatandaan, beware kayo sa mga poser kasi marami nakakalat dyan, lalong-lalo na sa TikTok. May mga nakikita nga ako dyan na pinipilit gayahin yung username natin tapos binabalik-baliktad lang nila yung letra. Kaya i-double check nyo muna mga repa yung username bago nyo i-follow. At pag hindi Ryukon official ang nakasulat dyan, poser yan mga friend. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang mga kunento ko sa inyo ngayon. Kayo, meron din ba kayo mga panahon na sinusubukan kayo ng tadhana kung gaano kahaba ang inyong pasensya? I-share nyo naman yan dyan sa baba para mabasa ko. Minsan kasi tawan-tawa ako sa mga kina-comment nyo kasi relate na relate ako. At maraming salamat nga din pala sa mga fan art. Ako lupit na lupit nung nakita ko itong mga pinasa nyo. Ay talaga namang shareable worth it yung mga drawing nyo mga repa. Pero bago ang lahat ay huwag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun muna mga repa. Kita-kits sa ating next video. Peace!